Meeting number 9, integration by parts. So this is continuation of techniques of integration. So we are on letter E. So we are through with 4 others, or A, B, C, and D. So let's read. When the given integrand is not integrable using any of the basic or standard formulas nor any other technique. So kung yung given problem ay hindi mo na masolve ng mga ibang technique, kahit basic, gagamitan ng integration by parts. So given in a form of product, meaning multiplication, dalawang item or dalawang terms yun. Given in form of products of two functions, some are with factors, both differentiable and integrable. Maghahanap tayo ng factor or terms na yung isa ay pwedeng i-differentiate, yung isa ay pwedeng i-integrate. And some with a factor that is integrable and differentiable. So ang forma or form, the integral of u dv is equal to uv minus integral v du. So, there are two general rules can be stated. The part selected as dv must be readily integrable. So, yung pipili nating dv ay dapat pwedeng integrate. The integral v du must not be more complex than integral u dv. Itong mapipili natin na itong magiging sagot na integral v du ay hindi magiging complicated or mas malala or mas mahirap kaysa doon sa problem. Minsan kasi ang integration by parts is parang trial and error. So, list possibles of u. The logarithmic functions like log of x, ln of x, inverse trigo functions like arc sine of x, arc cosine, arc tangent, etc. Powers of the variables of integration like x, x square, x cube, etc. Exponential functions like a raised to x. Yung a doon ay constant. E raised to x and trigo functions like sine x, cosine x, tangent x, etc. So, for our examples 1, the integral of x cosine x dx. So, ano ang pipiliin nating u dito? So, base sa listahan, nauna yung x bago yung cosine x, ano? Pero hindi naman laging ganon. So, u is equal to x, du is equal to dx, and then, ano pipiliin natin as dv? Yung natira, that is cosine x dx. So, ano yung v? Kumbaga, pag in-integrate mo to, ano? That is sine x. Okay? So, by product, tapos pipiliin mo yung u at saka dv. So, depende sa listahan kung ano yung nauna. Kaya yung pinili ko ay u, x, tapos du ay dx. Diderivative mo yon. Tapos yung matitira, yun ang pipiliin mong dv. So, kung may dv, may dx doon. Tapos, kumaga, i-integrate mo to. So, yun yun. Okay? So, ngayon, equals. Dito ka na, u. Ano yung u? Okay. U, v minus integral v du. So, equals, ano yung u mo? X. Ano yung v mo? Sin x minus integral. Ano yung v mo? Sin x. Ano yung du mo? dx. So, equals x sin x. Ano ang integral ng sin? That is negative cosine. Okay? I-check natin, ha? Tama. Okay. And then, plus c. So, ang answer dito sa number 1 problem ay x sin x plus cosine x plus c. Ito yung answer natin. So, that is by parts. Okay? Next, for problem number 2. The integral of x square ln of x dx. So, ano yung base sa listahan? Ano yung una? Yung x square bago yung mga ln. Or, ln muna. ln muna. So, ang u na pipiliin ko dito ay ln of x. Ano ang du? Ang du ay dx over x. O, alam nyo na yan, ha? So, ano yung natira? That is dv. dv is x squared dx. So, ano ang v? Integrate mo yan, x cubed over 3. Alam mo na yan. Okay? So, we have now the integral u dv is equal to u v minus integral v du. So, equals, ano yung u? ln of x. Ano yung v? X cubed over 3 minus integral v x cubed over 3 du dx over x. So, ayusin natin dito. This is 1/3 x cubed over 3 ln of x times ln of x, and then ito ay cancel yung isang x.
So, ano natira? The integral of dx square dx over 3. So, equals x cube over 3 ln of x. And then, ano ang answer dito? This is 1/3, ano? Plus. Minus ito, minus. Okay, so minus 1/3 the integral of x squared dx. So, equals x cube over 3 ln of x. And then, minus 1/3. And then, that is x cube over 3. Then, plus c. That is x cube over 3 ln of x. And then, minus x cube over 9 plus c. Okay? So, ayusin natin. X cube over 3 ln of x. Pwede magkapalit yan. Dahil may product yan. Minus x cube over 9 plus c. So, yun ang answer natin. Example number 3. The integral of omega square. Hindi yung w ha. Omega. Omega square cosine 3 omega d omega. So, sa listahan natin, ano una? Yung mga x, omega, or yung cosine. So, sa listahan, number 2 yung mga x or kaya omega, at saka number 3 yung cosine. So, pipiliin natin dito, yung u, ay yung omega square. So, ano ang du? 2 omega d omega. Okay? And then, ano yung dv? Ang dv natin na natira ay cosine 3 omega d omega. Ano ang v? Integrate mo yan. 1/3. And then sine 3 omega. Okay? So, check natin. So, 2 omega and then sine. Okay? Tama. So, ano forma? Isulat natin. The integral of u dv is equal to u v minus integral v du. So, equals. Ano yung u mo? Omega square. Ano yung v? Times 1/3 sine 3 omega minus integral. Ano yung v? 1/3 sine 3 omega. And then, ano ang du? Ang du ay 2 omega d omega. So, ito ay answer na to sa first term na to. We have omega square and then sine 3 omega over 3. Okay? Ibig sabihin nun sine yan, o kaya open and close parenthesis, okay lang yan. So, ito ay minus 2/3 and then integral. Bakit 2/3? Ayun, constant yun. And then, integral omega sine 3 omega d omega. Saan galing yun? O, yun yung omega. And then, ito yung sine 3 omega d omega. So, ito ay by parts ulit. So, ang u mo ulit dito ay yung omega. Ang du mo ay d omega. And then, ang dv dito ay, ano natira? Sine 3 omega d omega. Ano ang v? Integrate mo. 1/3. This time, negative yan. Okay? Negative 1/3. Cosine 3 omega d omega. So, we have here now omega square sine 3 omega over 3 and then minus 2/3. Okay? Lahat yan, ganun ulit. U. Ano yung u? Omega. Ano yung v? Times negative 1/3 cosine 3 omega d omega. Okay, uv minus integral v. Ano yung v? Ito, negative 1/3 cosine 3 omega. Oh, pagka-integrate ko lang na yan, ha? Okay? Du. Yung du ay d omega. So, do on this part, and then, iayusin muna natin, ano? Minus 2/3, and then, this is omega cosine 3 omega. Oh, ito wala na to ha. Dahil dun yung sa v. uv. Okay? Over 3. Kaya lang ito ay negative. Okay? And then, dito ay plus. Okay? This is
minus, tapos minus ulit. O, sige, ito muna gawin natin. Plus integral. Ano ang integral ng 1/3 cosine 3 omega? So that is 1/9, no? Sine 3 omega. Okay? O, wala na yan. Ang integral ng cosine ay sine. Ayun, positive. So kung ito minus minus, plus yan. Tapos yung 1/3, tapos 1/3 pa uli, kaya 9. Okay, ngayon, i-distribute natin lahat yan. So, ito ay omega square sine 3 omega over 3. Para dito yon. Tapos, i-distribute mo lahat. Plus 2/9. Okay? And then, omega times cosine 3 omega. Tapos dito, minus 2/27. Okay? And then, sine 3 omega plus c. So, ito yung final answer natin. Okay? Number 4. The integral of e raised to x sine x dx. So, ano ang nauna dito? E raised to x or sine x? Sa ating least possible of u. Sa ating least possible of u, sa number 3, ang unang binanggit ay yung a raised to x or e raised to x bago yung sine at saka cosine. So, therefore, ang pipiliin kong u dito ay yung e raised to x. So, ano ang du? E raised to x dx. Okay? So, ano yung natira? Yun ang dv. Ang dv ay sine x dx. Ano ang v? I think that is negative cosine of x. Okay? So, check natin. Tama. Okay, so ano integral nun, ha? Remember, ang nakakalito lang naman doon yung positive at saka negative. So, sulat natin, u dv is equal to u, ano yung u? E raised to x, ano yung v? Times negative cosine of x minus integral v negative cosine of x, and then du, du ay e raised to x and then dx. So, I have here now negative, then e raised to x times cosine of x, and then plus the integral of e raised to x, and then cosine x dx. Okay? Minus minus is plus. Ito, dinala ko dito. Okay, dun yun. So, kumbaga, meron na namang by parts dito. Ito na yung sagot natin sa first term. So, dito naman, ang pipiliin kong u ay ganun uli. E raised to x. Ano ang du? E raised to x dx. So, dito naman, ano ang dv? That is cosine x dx. Ano ang v? That is positive na ngayon. Ano? Sine x. So, dito, equals yan. Do. Okay? Para mabilis lang. And then, plus. Okay? U. U ay e raised to x. Okay? And then, v. By parts ulit ito, ha? U, v. Minus integral v. Sin x. And then, du. Du ay e raised to x dx. Or, meron na tayong sagot ngayon dito na negative e raised to x cosine of x plus e raised to x sin x minus the integral of e raised to x sin x dx. So, kung mapapansin nyo, bumabalik tayo sa original problem. No? So, magiging paikot-ikot lang yan. So, ibig sabihin, yung integral ng e raised to x sin x dx is equal to negative e raised to x cosine x plus e raised to x sin x minus integral e raised to x sin x dx. So, pwede natin itong pagsamahin. Pag pinagsama natin ito sa kabila, magiging 2 na sila. Okay? So, paano naging 2 yun? Kasi itong minus, magiging plus doon. Or, isa-isahin. Sige, plus, ganyan. O, diba? O. Tapos, ano sagot? So, negative e raised to x cosine x plus e raised to x sin x. And then, plus c. So, ito, pag pinagsama mo yan sa left term, ay magiging 2 integral of e raised to x sin x dx is equal to
negative e raised to x cosine x. Magiging exponent okay? And then, plus e raised to x sine x plus c. So, ang problem natin na e raised to x sine x dx is equal to negative e raised to x cosine x plus e raised to x sine x over 2 and then plus c. So, ito yung answer natin guys, no? So, bumalik ka doon sa problem, yan na yung magiging final answer, okay? Ngayon guys, yung number 5 ay quiz ninyo, ha? Ulitin ko, yung number 5 ay quiz ninyo. So, kailan isasubmit yan? Sa Friday. That is 9 PM. Laging ganun, Friday 9 PM ang deadline. So, yung number 5 quiz ninyo, hindi na ako magsesend o magsasabi, ha? And yan na yung inyong quiz number 1. Problem number 1. So, for meeting number 9, yung number 5 ay quiz ninyo. Then, kukontinue ko yung number 6. Guys, pwede pa pala i-factor out yung e raised to x dito. Oh. Pwede natin i-factor out yung 1/2. So, 1/2 e raised to x. So, ano matitira? Pwedeng unahin muna natin yung positive. So, that is sine x and then minus cosine x. So, pag ano mo yan, ito yung first term, ito yung second term, ito yung first term. Okay? So, yung sa taas, pwede na rin yun. Ano? Okay lang yan. Huwag lang kayo magkakamukha-mukha ng sagot. Ibig sabihin, nagkokopyahan lang kayo. Siyempre nga pala, plus c, ha? Nakakalimutan yung plus c. Number 6. So, number 6 na ako kasi number 5 ay quiz ninyo, ha? So, for number 6, arctan x dx. So, this is in by product. So, ano yung pipiliin kong u? Base sa ating list, ano, nauna yung mga arcsine, arctan, bago yung mga x, ganyan. So, ang u ko dito ay yung arctan x. Ano ang du? Ang du ay 1 all over a square or 1 square, ano? Or that is 1. Okay? Ang du ay dx all over 1 plus x square. So, saan galing yan? Ito guys, pagka in-integrate natin ito magiging answer niyan. Or sa derivative nito, pag kinuha natin derivative nito, ito yan. Okay? So, ano yung natira? So, ang natira ay dv. So, ang dv ay dx. Ano ang v? That is equal to x. So, ano ang forma natin? U. Ano ang u? R tan x. Ano ang v? That is x. Okay? And then minus integral. Ano yung v? X. And then du. Ang du ay dx all over 1 plus x square. So, dito, ang pipiliin nating u dito ay diretso sagot na to, hindi to by parts. 1 plus x square. So, ano ang du? That is 2x dx. So, meron kang x dx dito. Ano ang x dx mo? Ang x dx mo dito ay ang x dx ay du over 2. Okay? So, ang forma nito ay pwede kong unahin yung x tapos times. Huwag niyong kakalimutan doon, ha? R tan of x. And then, minus na ngayon, ano? Ano forma niyan? So, x dx ay integral ng du over 2 over. Okay? Ano yung 1 plus x squared? U. Or that is x. Arctan of x minus 1/2 the integral of du over u. That is x times arctan of x and then minus 1/2 ln of u and then plus c. So, magiging final answer natin is x times arctan of x, para hindi malito, lagyan ng opening close parenthesis, so kaya dot pinamultiplication na minus 1/2 ln. Ano yung u natin? 1 plus x squared and then plus c. Ito yung final answer natin for number 6.
Last example for integration by parts. So number 7, arc sine of x dx. So here, ang pipiliin natin u ay arc sine of x. Ano ang du? Yung may mga 1 over square root, ganon, ano? So that is by arc sine of x, ang du natin ay dx all over, kasi kanina sa arctan kaya 1 plus x square. So dito ay square root of a square minus u square, or that is 1 na lang yun, minus x square. Okay? Or pag kinuha mo yung integral dito, derivative dito, ito yun. Or pag kinuha mo integral dito, ito yun. Okay? So ano yung natira dito? Yung dx. So, ang dv mo ay dx, so that your v is equal to x. Okay? So, dito na ko na ituloy. Equals u arc sine of x, and then dv. u dv. Yun pa rin problem. And then u, okay? And then v. Ano yung v? Times x. And then minus integral v. Ano yung v? X times du. Okay, ang du ay dx all over square root of 1 minus x square. So dito, ano ang u natin dito? Ang u natin dito ay 1 minus x square. So ano ang du? That is negative 2x dx. So ang du over negative 2 is equal to x dx. Para nandun yun. Okay? So ano ang forma niyan? So, unahin ko yung x, tapos arc sine of x, and then minus. Okay? What is your x dx? That is du over 2, negative, and then integral yan, over. Okay? Nakukuha ba? Minus yun, tapos integral x dx is du over 2. And then, ano yung, ano na yun? Square root of u yun. Okay? Diba? Or, that is equivalent to x arc sine of x plus 1 half, and then integral u raised to negative 1 half, and then du. Written plus 1 half. Okay, nilabas. Tapos integral. Okay, tinaas, naging negative, and then natira yung du. So that is power formula. This is u raised to 1 half na, di ba? All over 1 half. Power formula, no? Okay? So, that is now 1 half para doon, ano? Okay? Times, reciprocal nito is 2 over 1. Okay? 1 half. Divide by 1 half is 1. So, cancel na yon. Okay? Or that is equivalent to 1. And then, ano natira? U raised to 1 half. Okay? So, ang answer natin ay x arc sine of x, and then wala na yung 1 half. Ano na lang natira? U raised to 1 half plus c. Substitute na lang natin arc sine of x plus, ano yung u mo? Diba? Yung 1 half ay square root. So, that is, ang u mo ay 1 minus x square. And then plus c. So, ito yung final answer natin. So, yan yung topic natin na integration by parts. Again, ang quiz ninyo ay yung problem na